Hello, kamusta po? Naku, isang nakakasindak na kaganapan sa loob ng palasyo at nakakagulat na balita sa ospital ang magpapaiyak at magpapasabog sa ating damdamin. Hindi na natin patatagalin pa? Simulan na natin. Sinigurado na muna ni Sheila na walang nakakakita sa kanya habang paakyat ng palasyo. Ayaw niya ng maraming nakakakita sa kanya at baka may nakakilala pa at maudlot ang pinaplano niya. Nagpaturo pa siya sa isang maid upang ihatid siya sa loob ng silid ni Amaya at ni Marlon. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob at sumilip sa loob. Gusto niyang magdiwang na makita na nag-iisa lang si Amaya habang nakahiga sa kama. Nagtataka siya, bakit wala si Marlon ngayon sa loob ng palasyo? Ngunit pabor sa kanya ito. Ibig sabihin, nakikiayon sa kanya ang pagkakataon. Nakita niyang nakabukas ang TV, ngunit mahimbing nang natutulog si Amaya. Hinay-hinay siyang naglakad papalapit sa kama nito. Sumilay ang demonyong ngiti sa labi niya habang pinapasadahan ng tingin ang kabuuan ni Amaya. Medyo halata ng umbok ng tiyan nito dahil sa manipis itong suot na silk night dress at naabot lamang hanggang sa mapuputi nitong mga binti. Kahit na natutulog, wala pa rin kapantay ang kagandahan nito na animoy Diyosa na bumaba sa lupa upang maghasik ng kabaliwan sa mga kalalakihan. Hindi na ako nagtataka kung bakit baliw na baliw sa'yo si Marlon, Amaya. Dahil nasa iyo ng lahat. Maganda ka, parang may ihahambing sa labanos ang kinis at kaputian ng balat mo. At nagdagdag pa dahil isa kang prinsesa ng Wales. Ngunit ikinalulungkot ko na hanggang dito na lang magwawakas ang swerte ng buhay mo. Hindi ko hahayaan na habang buhay ka magiging masaya. Samantalang ako, nag-iisa. Kung hindi ka lang sana dumating sa buhay ni Marlon, sana ako pa rin ang minahal niya ngayon. Sana ako pa rin ang kinababaliwan niya ngayon. At sinusunod niya ang lahat ng gusto ko. Hindi sana namatay ang buong pamilya ko. Ngunit malas mo lang dahil masama akong damo. Kaya hindi ako madaling mamatay at ngayon binigyan na ako ng pagkakataon upang patayin ka. Sisiguraduhin kong hindi ka na madadat na ni Marlon na buhay. Nalilisik ang kanyang mga mata na kinuha ang unan at buong lakas sa tinakpan ang mukha ni Amaya upang hindi ito makahinga. Sumakay siya sa tiyan nito dahilan upang ito ay magising. Mas lalo niyang diniinan ang unan sa pagtakip sa ilong nito. Kaya lalo rin ito nagpupumiglas na lumaban sa kanya. Halos kakapusan ng hininga si Amaya habang tinatadyakan ang taong sumakay sa tiyan niya. Buong lakas niyang itinulak at sinipa ito dahilan upang malaglag ito sa ilalim ng kama. Nauubusan na siya ng hininga at parang naninikip ng dibdib niya. Inipon niyang lakas upang makababa ng kama. Sumasakit na naman ang tiyan niya dulot ng pagsakay nito kanina. Sheila, mahinang sambit niya nang malaglag ang mask ni Sheila sa sahig. Nang makita niyang dinampot nito ang syringe na may nakalusot ng karayom sa dulo, mabilis siyang bumaba ng kama at paika-ikang tinungong pintuan. Ngunit hindi pa niya naaabot ang pintuan nang bigla naman siyang hinatak ni Sheila dahilan upang matumba sila at nagpagulong-gulong sa sahig dahil nanlalaban siya nang hindi siya nito maturukan. Nawawala na siya ng lakas at naramdaman niyang may mainit na bagay na tumutulo sa mga hita niya. Mas lalo siyang kinabahan nang makita na dugong mga yon. My baby, usan niya habang umiiyak. Let me go! Galit niyang, ngunit nang hina niyang sabi, Papa, kawalan lang kita kung patay ka na! Galit na sigaw sa kanya ni Sheila. Mahigpit na sinakal siya ng braso nito habang nakahiga sila sa sahig. Kinuha nito ang syringe na tumilapon kaninang nagpagulong-gulong sila. Nawawala na siya ng lakas. Sobrang sakit na ng puso niya at hindi na siya makahinga dahil sa pagsakal nito sa kanya. Samantalang papasok sana si Dylan sa loob ng gate ng palasyo nang napansin niyang itim na kotse na nakapark sa labas. Nagtataka siya kung may bisita bang mommy at ang daddy niya sa loob ng palasyo dahil ngayon niya lang nakitang nasabing kotse. Naisip niyang iparada ang kanyang sasakyan sa tabi nito upang tingnan sa tinted glass window kung may tao sa loob. Kabababa niya lang ng kotse niya nang biglang nagring ang kanyang telepono. Tawag ito mula sa taong inutusan niya upang mahanap sa Fernanda. Sir, nakita na namin si Ma'am Fernanda. Nasaan siya ngayon? Excited niyang tanong. Pakiramdam niya walang pagsidla ng kanyang kaligayahan sa mga oras na ito. Nagagalak na siyang makita si Fernanda. Ngunit napalis ang ngiti sa labi niya nang marinig muli ang sinabi nito. Kalalabas niya lang po ng hotel kasama ang lalaki.
Hindi ko po alam kung kaano-ano niya po, ngunit inakbayan po siya nito. Nasend ko na po sa email ninyo ang mga stolen shot pictures na nakuha namin. Nagtatagis ang bagang ni Dylan dahil siya narinig. Parang gusto niyang ihagis ang cellphone niya. Ayaw niya mang aminin, ngunit nagsiselos siya. Panahon na ba para kalimutan niya si Fernanda? Sige, salamat. Malungkot niyang sagot sa pinatay ang tawag. Ilang sandali pa, binuksan niya ang photo sa email niya at nakita na masayang nakaakbay ang lalaki kay Fernanda habang masaya naman ito nakangiti sa lalaki. Binuksan niya rin ang short video clips na kuha ng mga to. Mas lalong nadurog ang puso niya na makita ang mga tong naghaharutan habang naglalakad. Ah! Sinuntok niya ang pine tree sa harap niya. Gusto niyang magwala. Gusto niyang ibuhos lahat ng sakit ng loob niya. Kung sino man ang lalaking yun sa buhay ni Fernanda. Wala na siyang balak na alamin pa. Ililibing na lamang niya ito sa limot. Siguro nga hindi sila para sa isa't isa. Ititigan na niyang paghahanap dito. Sapat na ang mga nakita niya. Nangako pa to sa kanya noon na siya lang ang gustong maging ama ng mga anak nito. Sinabi pa nito na siya lang ang lalaking mamahalin. Ngunit ilang buwan pa lang nang nakalipas, mabilis na siya nitong pinalitan. Babae nga naman, talagang hindi mapagkakatiwalaan. Hindi niya naman to masisisi dahil una, siya ang nagsabing layuan na siya nito. Para saan pa bang perang binayad niya dito upang tuluyan na siya nitong kalimutan? Siya rin lang ang dapat sisihin. Muli niyang sinipa ang pine tree upang ibuhos ang huling sakit sa puso niya. Ngunit agad siyang natigilan nang mapansin ang katawan ng babae na nakasandal sa puno ng pine tree. Umikot siya upang alamin kung sino. Sarah? Gulat niyang tawag dito. Ngunit hindi ito sumasagot para bang nasa estado to ng sobrang himbing sa pagtulog at ayaw nitong gumising. Nagtataka siya kung anong ginagawa nito dito sa pine tree. Nakasuot lang ito ng casual dress at hindi suot ang puti at mahaba nitong medical uniform na palagi nitong sinusuot kapag pumupunta dito. Kilala niya ito dahil ito palaging nire-request ni Amaya kapag nagkakasakit si Caleb. Ngunit anong ginagawa nito dito? Kinabahan siya nang maalalang itinawag sa kanya ni Marlon kanina. Ibinili nito sa kanya kanina na umalis na muna ito at iniwan si Amaya sa palasyong nagpapahinga dahil nga hindi pa ito gaanong magaling. Si Amaya, sambit niya at patakbong tumungo sa gate ng palasyo at sinigawan ng mga gwardyang magbigay ng warning bell sa kabuuan ng palasyo. Agad namang mga itong sumunod upang magbigay ng warning na may kalaban na nakapasok. Samantalang sa loob ng silid ni Amaya, nanilisik ang mga mata ni Sheila habang nakangiti at tinititigan na nakahandusay na katawan ni Amaya. Nagtagumpay siyang turukan ito ng syringe na pampatulog kaya kagad na itong nakatulog. Plano niyang dalhin ang katawan nito sa loob ng banyo at ilublob doon sa bathtub hanggang sa malunod nang sa ganon masabing namatay lang ito dahil sa pagkalunod. Mami! Mami! Sigaw ni Caleb habang patakbong pinuntahan ng ina. Umiyak siya nang makitang maraming dugong nakakalat sa sahig na nanggaling sa hita ng mami niya. You devil! What did you do to my mom? Galit niyang pinaghampas si Sheila. I will kill you next if you don't shut up! Galing nitong tinakpan ang bunganga ni Caleb. Mabilis na kinagat ni Caleb ang kamay nito na nakatakip sa bunganga niya at nagpupumiglas mula sa higpit ng hawak nito. Umalerto kaagad si Sheila nang marinig ang alarm bell sa kabuuan ng palasyo. Alam niyang nakakalat na lahat ng mga tauhan ng hari upang hanapin siya. Mahigpit niyang hinawakan si Caleb. Alam niya ngayon wala na siyang kawala ngayon. At anytime mahuhuli na siya. Tito Dylan! Sigaw ni Caleb habang umiiyak na makita niya si Dylan na papasok sa loob ng silid. Walang armas sa dala si Sheila kundi ang surgical cutting tools lang nang siyang itinututok niya sa leeg ni Caleb. Huwag kang lalapit. Gigilitan ko leg ng batang ito kapag lumapit ka! Sigaw nito nang makitang papalapit na si Dylan. Tumigil si Dylan sa paglalakad at tinignan si Caleb na kasalukuyang hawak sa leeg ni Sheila. Alam niyang matapang ito at nasa presence of mind pa rin kahit na nakaharap sa anumang laban. Subok na ito ni Marlon dahil marami ng karanasan si Caleb mula pa nung kinidnap ito. Caleb, naalala mo pa ba ang laging sinasabi ng daddy mo kapag dumating ang mga ganitong pagkakataon? Tanong niya kay Caleb. Pilit pinapaalala ditong turo ni Marlon na self-defense. Muling inalala ni Caleb ang sinabi ng daddy niya nung panahon na tinuturuan siya nito. Caleb, always remember that being our son is not easy. You're the son of MW Bank Corporation CEO. You've got royal blood flowing through your veins. You are a prince and not an average child. Like the rest, the danger follows you everywhere you go. Always be prepared to fight for your life. If and when that day comes, don't give your enemies the satisfaction of harming you.
When the enemy has a weapon and touches you, always remember the word "that's", "down", and "to the side". Dapat alam mo kung paano kontrolin ng agarang panganib sa'yo ang braso ng kalaban mo. Itulak mong armas na hawak niya pababa at sa gilid para ilayo to sa iyong vitals. Kapag nagawa mo na, pumunta sa mga soft spot ng kalaban. Ang mga mata, lalamunan, singit at ito ang atakihin mo. Huwag kang titigil hanggat hindi mo makikita ang pagkakataon na pwede ka nang tumakbo. Lahat ng yun ay ginawa ni Caleb kay Sheila. Sa isang iglap, nakawala siya mula sa higpit ng pagkakahawak nito tumakbo papunta sa Tito Dylan niya. Habang si Sheila naman napaawang ang labi na makitang surgical knife na hawak niya kanina. Nakatusok na to sa kanyang kaliwang mata at halos kabilang mata na lang ang ginagamit niya upang makakita. At mga habulin niya na si Caleb nang mabilis siyang binaril ng mga gwardya sa paa dahilan upang matumba siya sa sahig. "Caleb, are you okay?" Nag-aalala na tanong ni Doña Elizabeth na nakaakyat na ito. Nakasunod dito si King Charles. Kararating lang nila mula sa labas dahil busy sila sa pag-asikaso ng magiging kasal nila at pagdating nila, ito ang kanilang nadatnan. "Grandma, my mom!" Umiyak na sagot ni Caleb habang tinuturong mommy niya sa loob ng silid. Saka lang pala na napansin ang maraming dugong nakakalat sa loob nun. "Amaya!" Halos sabay silang tatlo na tumakbo, papasok sa loob ng silid at kinuha si Amaya sa sahig banda sa ilalim ng kama nito. "Amaya!" Tawag ni Dylan. Puno ng pag-alalang binuhat niya si Amaya at tinakbo palabas ng palasyo. Halos matanggal ang panga ni Sheila nang sunod-sunod siyang sampalin ni Doña Elizabeth nang dumaan ito sa kanya. Makikita ang sobrang galit sa mata nito habang tinititigan siya. "Kapag may nangyaring masama sa anak ko, ako mismo maghihiwalay ng lahat ng parte ng katawan mo," wika ni Doña Elizabeth sa kabinalingan ng mga gwardya. "Dalhin sa danyo ng babaeng yan at siguraduhin hindi siya makakatakas. Magtutuos pa kami mamaya. Hindi sapat ang patayin siya ng agaran. Gusto kong iparamdam sa kanyang kademonyohan na ginawa niya." Matapos sabihin yon, tinupunan na muna niya ito ng matalino na tingin bago bumaba ng palasyo at sumunod na rin sa ospital. Matapos maihatid ni Dylan si Amaya sa loob ng emergency room, matagal siyang nakatitig sa kanyang cellphone. Hindi niya alam kung paano tawagan si Marlon. Alam niyang parang itlog ang pag-iingat nito kay Amaya. Ultimo na langgam, kapag kumagat ito sa balat ng asawa niya, pinapatulan pa nito tahanapin talaga upang patayin. Ngayong nandito ito ngayon sa loob ng ospital at hindi pa lumalabas ang doktor. Parang nakikinita niya na ang magiging reaksyon nito kapag nalaman itong nangyari sa asawa niya. Tumingin siya kay Caleb na kasalukuyang nakakandong sa lolo at lola nito. Kanina pa ito iyak ng iyak at hinahanap ang daddy niya. Tumayo si Dylan at naglalakad sa hallway ng hospital. Ilang beses siyang nagparood pa rito bago inipon ng lakas upang tawagan si Marlon. Habang nasa panig ni Marlon, kasalukuyan siyang inuusig si Tashing. Habang nakaluhod ito sa harap niya, kanina pa niya ito itinatanong kung sinong mga kasabot nito, ngunit hindi ito nagsasalita. Dinukot niyang kanyang telepono sa bulsa at nagtataka dahil si Dylan ang tumatawag. "Bro," tawag niya dito. Hinintay niya itong magsalita, ngunit nanatili lamang itong tahimik, bagay na nagdulot ng kaba sa kanya. Hindi ito tumatawag sa kanya na walang dahilan. "Bro," sagot nito sa kanya at may kasama pang pagsingot na lalo nagpadagdag ng kaba niya. "Damn it, Dylan, what is it?" Mahimig na galit sa boses niya. Ayaw niyang nanguhula siya at hindi niya na alam kung anong nararamdaman niya ngayon. "Nasa ospital kami, dinala namin si Amaya. Sinubukan siyang patayin ni Sheila. Maraming dugong nawala sa kanya kaya..." Hindi niya na pinatapos pang pagsasalita ni Dylan. Agad na niyang pinatay ang tawag. Nalilisik ang kanyang mga mata habang namumuo ang mga luha sa sulok nito. "Tangina ka!" Nagmumurang sigaw niya habang nakatingin kay Tashing. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Agad niya nang pinaulanan ng balang ulo nito. Pigil ang kanyang luha. Binalingan niya si Soliel. "Clean up the mess. Cut him up and distribute his organs to the 7 branches of Assassin's Forge. Let everyone know that anyone who wants to fight the first and second pillars of the Assassin's Creed, which is under my control, will meet the same fate." Matapos sabihin yon, agad na siyang tumalikod dito. Napailing na lang si Soliel habang nakatingin sa butas-butas na katawan ni Tashing. Hindi man niya alam kung saan nanggaling ang galit ngayon ng kanilang master, ngunit alam niyang gustong ipahiwatig ng mga binitawang salita nito. Gusto na nitong ipakilala sa 7 pillars ng Assassin's Creed kung sino siya. Sa 7 pillars, iilan lang ang nakakaalam kung sinong ang big shot ng Black Dragon at Black Lion. At ngayong nasa sukdulan ng galit nito, nais itong ipakilala na sa lahat
ang tunay na identity nito. Nagmamadaling tinungo ni Marlon ang loob ng hospital kung saan nakakonfine ng asawa niya. Hindi maipinta ang kanyang mukha habang hinahanap kung saang private room dinala ito. Daddy! Napalingon siya sa left side ng hallway nang marinig ang boses ni Caleb na tumawag sa kanya. Tumalunto mula sa katungan ng kanyang lolo at patakbong sinalubong siya. Naluluhang kinarga niya ito at madamdaming hinalikan sa noo. Daddy, si Mommy gustong patayin ng salbaying babae. Then he tried to kill me. Pero naalala kong tinuro mo sa akin noon. Kinagat kong kamay niya. Tapos lumuwag ang hawak na sa surgical knife and I used it to stab her in the eye. Parang nabawasan ang bigat na pinapasan niya habang pinapakinggan ang sumbong ng kanyang anak. Ginulo niyang buhok nito at nginitian. Pilit tinatakpan ng bigat na nararamdaman niya. Good boy, my prince. You are brave. I'm so proud of you, son. Nakangiti niyang saad at tinalikan ulit ang anak sa noo nito. Binaba niya si Caleb at muli itong bumalik sa kandungan ng lolo niya. Umangat siya ng mukha at nakita niyang lungkot sa mga mata ng mga ito habang nakatingin sa kanya. Kinapik ni Dylan ang balikat niya upang iparamdam na nakikiramay ito sa kanya. I'm sorry bro, nahuli ako ng dating. Nagluluhang wika nito sa kanya. Kumusta na siya? Napipigil siya sa kanyang emosyon upang hindi bumagsak ang mga namumuong luha mula sa sulok ng kanyang mga mata. Nakita niyang nahihirapang magsalita si Dylan kaya inulit niya ang tanong. Dylan, kumusta na siya? Nagpakawala muna to ng hangin bago nagsalita. Kanina ko lang nakausap ang doktor. Ligtas na si Amaya but she lost the other baby bro. I'm sorry. Tuluyan ang bumagsak ang mga luha niya at nang hinang umupo sa katabing upuan dahil sa sinabi ni Dylan. Gusto niyang pumatay ng tao. Gusto niyang may pagbuntunan ng galit. Bakit kailangan pang madamay ang baby nila ni Amaya? Nahilamos niya ang muka. Sinabunutan niya ang sariling buhok habang nagtatagis ang kanyang mga baga. Bro, alam kong masakit. Ngunit ipagpasalamat na lang natin na buhay pa rin ang triplets. Punot noon na tumingala siya at nagtatanong ang kanyang mga mata habang nakadingin kay Dylan. Nalilito siya sa sinabi nito. Ang sabi kanina, namatay ang isang baby niya at ngayon, triplets pa rin ang natira. Nahulaan naman itong mga katanungang tumatakbo sa isipan niya kaya muli itong nagsalita. Kung nagtataka ka na triplets pa rin ang natira dahil quadruplets sila bro, sabi ni Dylan. Pero nakita sa ultrasound na triplets sila nung 6 weeks pa lang ang tiyan ni Amaya. Nalilitang tanong niya. Bro, yan din ang tinanong ko sa doktor. Sabi ko paano nangyari dahil triplets lang ang nakita sa ultrasound. Ngunit ipinaliwanag ng doktor na may mga cases talaga na hindi gaanong malinaw sa ultrasound kapag 6 weeks pa lang. Kaya need pang bumalik para sa second ultrasound kapag 10 weeks pataas para makumpirma talaga kung ilang amniotic sacs ang nasa loob at masuri ang kanilang development. Naawa siya sa asawa niya. Alam niyang excited din ito sa kanilang triplets. Ngunit siguradong masasaktan ito kapag nalaman na quadruplets pala ang pinagbubuntis nito ngunit nawala rin ang isa ng maaga. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa asawa niya ang pagkawala ng isang kambal. Mula sa buwis buhay, natapang ni Caleb hanggang sa masakit na katotohanan ng quadruplets pa lang dinadala ni Amaya. Talagang umiyak at kumaba ang ating mga puso. Pero bago tayo maghiwalay ngayong araw, tandaan natin sa kabila ng pinakamatinding dilim at pagdadalamhati, ang pagmamahal at pagkakaisa ng pamilya, ang mananatiling pinakamatibay na sandigan. Walang anumang kasamaan na pagtatraidor ang magkakagiba sa pundasyong itinayo sa katapatan at pagmamahal. Paano kaya tatanggapin ni Amaya ang pagkawala ng isa sa kanyang mga anghel kapag siya ay nagising? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.